Sermon ang inabot ng mga opisyal ng Tau Gamma Phi Fraternity sa pagharap nila kanina sa Senado. Hindi nakaligtas sa pananabon ang pamunuan ng Adamson University na tingin ng ilang senador ay nagpapalusot pa. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Kumukulong dugo ko sa'yo. Totoo yan. Kung ako lang magulang mo, baka tinadyak-tadyakan na kita eh. Minudmud ko pa yung mukha mo sa inidoro. Kung ako'y magulang mo, hindi kita. Uminit na naman ang ulo ni Senator Raffy Tulfo nang makaharap ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng Adamson University student na si Matthew Salilig, maging ang ibang mga senador na nermon din. Hindi ba kayo nakonsensya nung naghihingalo na yung bata ng kasama ninyo? Hindi pa kayo tumigil sa kapapalo? At alam niyong bawal yon. Alam niyong bawal. Ba't nyo pa ginawa? Diretso ka sa Muntinlupa. Yes po, sir. Alam na mga magulang mo yan. So sinayang mo na yung kinabukasan mo. Ganon din yung mga ibang nandito. Nandito yung Commission on Higher Education. Hindi na kayo makagraduate. Marami ka hindi na Bukod sa mga sangkot sa hazing, nasabon din ng mga senador ang pamunuan ng Adamson University dahil hindi daw nito na-regulate ang Tau Gamma. Hindi kasi nakarehistro sa Adamson ang nasabing fraternity, bagay na paglabag sa Anti-Hazing Law of 2018. Paliwanag ng Adamson, 3 fraternity lang sa College of Law ang pinapayagan nila. Bawal ang undergraduate fraternities, kaya hindi nila kilala ang mga opisyal at miyembro ng Tau Gamma. Pero para sa mga senador, palusot lang yan. Alam mo, may existence ng Tau Gamma Phi, yung ibang mga fraternity, alam mo na alive and kicking yan doon sa loob ng campus niyo. Alam mo. They are alleged presence, Your Honor. They are this presence. So alam pala ninyo na meron yan, bakit hindi ninyo ni-regulate? Ha? Andyan pala yan eh. So ibig sabihin, nanghugas kamay lang kayo. You know na they exist. You know that from the start. From the get-go, you know na there is such thing as Tau Gamma dyan sa iyo sa eskwelahan mo. Alam mo yan, imposible. Huwag na tayo maglukuhan pa. Kaya lang, you didn't do anything. Bukod sa pagrerehistro ng fraternities, sororities at iba pang organisasyon sa paaralan, nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Anti-Hazing Law na dapat magsumiti ng aplikasyon ang grupong magsasagawa ng initiation rites. Ang paaralan naman, kailangang magpadala ng 2 kinatawan na dadalo at magmomonitor sa initiation para matiyak na walang mangyayaring hazing. Hindi nasunod ang mga patakarang ito kaya nauwi sa pagkamatay ni Salilig. Isinusulong ng mga senador ngayon na dapat mapanagot ang lahat ng officers ng isang fraternity na magsasagawa ng hazing. Ayon kay Senator Tulfo, dapat reklusyon perpetua o panghabang buhay na pagkakabilanggo ang parusa, maging sa may-ari ng venue kung saan isinagawa ang hazing. Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, dapat pati school administration mapanagot din dahil dapat alam nila ang aktibidad ng kanilang mga estudyante, rehistrado man o hindi ang kanilang fraternity. Sa lahat ng mga Tau Gamma. Si Senator Robin Hood Padilla naman gusto ring ipakargo sa Adamson ang pag-aabogado sa mga suspect na fratmen. Parang binibitawan nyo na po, ganon. Sa palagay nyo po, hindi nyo obligasyon na ipagtanggol tong mga batang to. Galing po sa inyo. They are of age and they have their discretion. They know what's right or wrong, Your Honor. Magulang din ako, pinagkatiwala ako sa inyo anak ko pagdating sa ganito, hulugan. Bahala na sila. Wow, kawawa tong mga batang to. Maniwala kayo sa akin, kawawa to pagdating sa bilibid. The schools have been trying to balance this delicate situation. It is very painful for the administration. Ngayong may nagbuwis na naman ng buhay dahil sa hazing, lumulutang na naman ang usapin kung sapat na ba ang kasalukuyang batas o dapat na nga bang tuluyang ipagbawal ang mga fraternity. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. At kaugnay ng balitang yan, lumutang sa parehong pagdinig ng Senado na tumanggi ang mga opisyal ng Tau Gamma Phi Fraternity na dalhin sa ospital si John Matthew Salilig. Kwento ng kapwa neophyte ni Salilig na si Roy Diesel de la Cruz. Bago pa man ang initiation rites ay masama na ang pakiramdam ni John Matthew dahil sa LBM. Matapos ang dinanas na hazing, nagsimula raw mag-seizure si Salilig sa gitna ng biyahe mula Binyan, Laguna hanggang Parañaque.
Yung biyahe po namin sa Parañaque, parang hindi na po okay si Matt. Tinatanong ko po siya kung okay ka lang. Tapos ayun po, sumasundal lang po siya sa akin. Sinasabi niya okay lang siya. Hinihingal na rin po kami, siyempre sa pagod po. Si Matt, Naiwan po siya sa kotse kasi sabi niya doon daw po muna siya. Pagkababa ko po, doon na po nag-seizure si Matt. Wala na po siya malay. Inaano po nila. Sinusundot po nila yung bibig. Until nung nawalan po na malay, inakyat po nila sa kwarto. May naririnig ka ba na dadalhin sa ospital o... Nag-ano po ako nung during po na nagsisisure siya sa baba, nag-request po ako sa kanila na baka pwede dalhin sa ospital. Maraming ospital sa Parañaque, so ano sabi nila? Nagalit po sila sa akin. Sino nagalit? Yung master initiator? Hindi po, yung Bones po tsaka si Tags kasi bawal daw po. Present din sa Senate hearing ang leader ng Adamson chapter ng Tau Gamma na si Tung Cheng Teng Jr. alias Nike at ang master initiator ng frat na si Daniel Perry alias Sting. Idinetalye nila kung paano napagdesisyonan ang ilibing si Salilig sa Imus, Cavite sa halip na itakbo sa ospital. Sino naghukay? Yung nasa unaan, yung nauuna pong sasakyan. Daniel. Pakialis ka. Ikaw yung naghukay. Ba't yun na napili niyong lugar? Nag-ano po ng pala, kumuha po ng pala. Idala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na. Opo, kasi yun na po yung napag-desisyon po.